kumustahin muna po namin si Rose, ano? Kamusta na po siya ngayon? Itong babae ngang nakitang lumabas mula sa kanal at nag-viral sa social media. Yes, Cheryl. So sa ngayon, after nung ating paghahanap sa kanya at successfully nahanap siya ng ating mga social workers, ay dumaan siya sa masusing assessment and interview ng ating mga masisipag na social workers sa DSWD. So base doon sa ating binigay na assistance, so ngayon ay nagsisimula si Rose ng kanyang, kasi ang pangarap niya, ang sabi niya, magkaroon ng sari-sari store. So binigyan natin siya ng maliit na puhunan para makapag-start ng kanyang maliit na negosyo. So yung sari-sari store nga, no? Ano po ba ang kwento ni Rose? Kasi nga sabi nakatira siya doon sa Imbornal, doon sa kanal. Eh hindi naman. Yung natatandaan ko po na detalye ay may nahulog siyang cutter na ginagamit niya na parang pantanggal yata doon sa mga label na mga nakukuha nila sa pangangalakal. At sinubukan niya yatang abutin, eh hindi niya maabot, kaya pumasok siya, sumuot siya doon. Tama po ba yung natatandaan kong kwento? Ano po ba yung buong kwento ni Rose? Yes, tama ka dyan, Cheryl. No? So, yung nakita ng ating mga kababayan at nakita natin sa social media, yung kanyang larawan na nag-viral. Pero doon sa ating pagsisiyasat sa interview, doon sa assessment ng ating social worker na ginawa, siya ay hindi nakatira doon sa Imbornal. So, gaya na nabanggit mo, base din sa lumabas na sagot niya sa interview and sa validation ng ating social worker, nahulog lamang yung kanyang cutter sa kanyang ginagamit sa paghahanap buhay since siya ay mangangalakal, no? So ito yung ng mga recyclable. So sa basura, so pantanggal nga ng labels yung kanyang cutter. So nahulog yon doon sa kanal. So sinubukan niyang abutin pero hindi niya maabot kaya siya pumasok doon mismo sa kanal para makuha yung since very no? Importante sa kanya dahil ginagamit niya sa kanyang pangangalakal. So, malinaw yun na siya hindi nakatira doon and yung cutter na yun ay napakahalaga sa kanya no? Kanyang pang-araw-araw na hanap buhay. Eh, siya po ba ay pamilyadong babae? Meron siyang partner no base sa ating interview. Meron siyang partner and before, bago natin sila natuntun, sila ay nakatira sa lansangan. So, street dwellers sila. So, kaya naman sila ay ating reach out para mabigyan ng rampatang intervention. Base na rin doon sa assessment na ating ginawa. Mayroon po ba silang mga anak? Wala siyang anak, pero may Alright. partner siya. So, Okay. yun yung ating na-discover, no? Sabi nyo nga po ay naging masusi yung assessment and evaluation at paano po din natukoy na dahil gusto niya sari-sari store. Medyo, I'm sure nakarating na po yan sa ahensya na marami rin po ang nag-react na sana all dahil nakatanggap po siya ng 80,000 pesos na cash aid. Paano po ba natutukoy kung gaano ka kwalipikado at yung amount din na tulong na ibinibigay po sa isang nangangailangan po? Yes, Cheryl, no? Sa DSWD, ang ating mga programa ay may iba-ibang qualification. So, targeted din each program and service that we provide. So, particular na dito sa pag-abot. So, depende sa sitwasyon na nung ating na-reach out o nung ating client. So, depende rin dun sa assessment and intake na result na ginawa ng ating social worker. Doon ba determine kung ano ba yung karampatang intervention or assistance na kanyang kailangan. So, ito malinaw yan na merong mga steps na guidelines, merong mga limits to the amount, minimum and maximum. So, medyo nag-viral nga, gaya nga na nabanggit mo, na ibigay sa kanya. Pero ito naman ay hindi ito one-time na amount, no? So, ito ay in tranches ibibigay. Depende na rin dun sa magiging progreso nung kanyang sari-sari store, which will be closely monitored by our social workers na naka-assign dun kay Rose.
Okay. So ano po ang maximum okay, bago po natin detalyehin yung naibigay na tulong kasi 'di ba marami pong programa ang Mhm. DSWD sa pagtulong, ang 4Ps nandiyan, ang AICS nandiyan. Pero may bago ho pala itong pag-abot program ng DSWD. Dito po ipinasok, dito pasok yung sitwasyon, yung naging assessment and evaluation kay Rose ano dito sa pag-abot program. Siguro can you give us a background muna po about the pag-abot program na sinimulan po ngayong Marcos administration? Yes, base na rin sa itong pag-abot program ay base na rin sa Executive Order number 52 na inisyu ni President Ferdinand Marcos Jr. So naglalayon ito na ating ma-reach out yung ating mga kababayang nasa lansangan, no? Yung mga street dwellers, yung mga children and families and individuals in street situations para mabigyan sila ng social protection services na naaangkop doon sa kanilang pangangailangan. So meron itong nagbigay tayo ng financial assistance, meron naman doon sa mga gustong mga nag-express na bumalik like yung mga galing ng probinsya na pumunta dito sa Maynila at nauwi sa pagiging street dweller. So, base sa assessment natin, kung gusto ba nilang bumalik sa kanilang mga pinanggalingang probinsya, we will help them through transportation and relocation assistance. So, kung gusto naman nila na meron tayong mga centers, residential care facilities, ang DSWD. So, kung gusto nilang manirahan doon sa ating mga shelter, maaari din naman. Pero siyempre, ito ay kung naaayon sa kanilang kagustuhan. And meron din tayo kagaya na binigay natin kay Rose, yung livelihood assistance. So para magkaroon ng kaunting kapital para makapagsimula ng maliit na negosyo. And meron din employment assistance para sa paghahanap ng trabaho, pag-aayos ng mga requirements. And also, ito importante, ito yung psychosocial support since lalo na yung iba, matagal na silang nakatira sa kalye, no? So yung experience iba, so kailangan ng psychosocial intervention sa pamamagitan ng ating mga social workers, no? So, ito yung mga iba't ibang interventions and services that we provide through the pag-abot program na specially targeted dun sa mga children, families, and individuals na nasa lansangan, lalo na nga dito sa Kamaynilaan, no? So 24/7 po na nag-iikot po ang ating mga social workers sa lansangan para kumbinsihin yung mga pamilya or individuals nga sa lansangan na sumama voluntarily para mabigyan ng intervention at assistance. Ito po ba sa labas ng NCR pinatutupad na rin, ASEC? Yes, opo. Meron na rin po tayong sa ibang lugar. We're trying to also implement itong pag-abot program, lalo na sa mga ibang cities and highly urbanized cities sa mga ibang probinsya. Pero we started this in Metro Manila since dito nga yung nakita natin na may yung concentration ng mga street dwellers. So sa ngayon, as of our latest data, meron na tayong mahigit sa 5,000 pamilya and individuals na na-reach out, no? So ito, nabigyan sila ng iba't ibang intervention through the Department of Social Welfare and Development. Sabi ko nga kanina, merong nadala sa ating mga centers and facilities, merong nabigyan ng livelihood assistance, meron ding transportation assistance through doon naman sa ating AIC or yung assistance to individuals in crisis situations. So ito yung iba-ibang package of interventions na pwede nating itap para dito sa ating mga kababayang nasa lansangan. Balikan ko po yung tulong na naibigay po kay Rose kasi nga napansin na hindi, wow, ang laki, 80,000 pesos, sari-sari store, considering na she doesn't have children. So, siya lang mag-isa at ng kanyang partner. Pero sabi nyo nga po, kinlaro nyo yan, na hindi naman yan ibinigay ng buong 80,000 pesos na cash. So, sari-sari Yes. store ang ibinigay sa kanya. Paano po yun? May cash nga ba siyang nahawakan or in-kind po na sari-sari store ang ibinigay po? Kasi, di ba, syempre hindi naman pwedeng ibigay yung amount pero wala namang pwestuhan, wala namang tindahan. So, paano po pa ang
assistance and guidance na ibibigay po ng DSWD sa kanya para masiguro na maging successful yung kanyang sari-sari store? Yes, Ms. Cheryl, no? So, yung halagang 80,000, ito naman ay na-determine back dun sa assessment na ginawa ng ating social worker dito kay Rose. So, ito ay hindi naman, this is not a reward. So, this is a form of livelihood assistance. So, para nga makatulong sa kanya dahil para ma-reintegrate siya muli sa community, no? So, ito naman yung parte ng pag-abot program, the integration sa community, di ba? From being a street dweller. So, ito ngayon, nag-bed space sila ng partner niya. So, meron na ring nahanap na pwesto para dun sa kanyang mga ititinda, kanyang sari-sari store, no? So, sinamahan natin siya to buy yung pauna niyang tinda, no? So, last week, kasama ni Rose, yung ating mga social worker na namili ng kanyang paninda, no? So, ito namang tulong natin, hindi naman nababase kung magkano, no? So, ang basihan naman ito ay yung kung ano ba yung talagang pangangailangan ng ating kababayang tinutulungan, no? And meron namang, sabi nga natin, merong panuntunan dito sa mga particular assistance that we provide to our clients, sa ating mga kababayan. So, Asek, pati po yung kanilang, kasi sabi nyo nga po ay nakatira sila sa lansangan. So, kasama dito sa 80,000 yung paghanap din na yung disenteng matitirhan at paunang renta doon sa kanilang titirhan. Ganon po ba yon? Yung may na-receive po siyang yung financial aid, no? So, yung part nun, so to start for capital, and then yung isa, meron din yung cash relief component. Since part nga, dahil from being a street dweller, kailangan nila ng maghanap ng matutuluyan na decent, sabi mo nga. So, they are renting it now. So, that's part of cash relief assistance din na natanggap niya. Paano so ngayon po nang nalaman po ng mga kababayan natin na uy meron palang ganito ang ating pamahalaan pag-abot program, paano po ba, ano ba yung basic qualification requirements para sa programang yan? Ito sabi nyo nga po kailangan ay sa lansangan po sila nakatira? Yes, Cheryl, no? Since this particularly caters to those families and individuals na nakatira sa lansangan or in street situation. So, binibigyan rin sila ng temporary shelter to our centers, and then para dun sa iba, yung nag-express ng interest to go back to their respective provinces or hometowns, and also para makapagsimula ng panibagong buhay at ma-reintegrate sa community, no? So, as long as the individual or the family stay on the street, as a means of living, syempre ito yung target natin for this program. Para walang mga kababayan natin ang titira sa lansangan. Ito yung vision natin sa base na rin doon sa naging directive ni President Marcos. Paano po ang monitoring maliban kay Rose pero kasama rin po yung 5,000 families na natulungan na po dito sa pag-abot program? Paano nyo na monitor na okay, na effective o magandang programa nga itong pag-abot program? Nakabawas nga ba talaga po sa mga kababayan na natin na nakatira po sa lansangan? So ito, the DSWD will make sure, particularly si Rose and yung other ang mga kababayan natin na natulungan through the pag-abot program, napakahalaga ng monitoring, no? So dito natin makikita kung efficient ba yung intervention na ating binigay dun sa ating kababayan, no? So yung ating mga social workers, they will serve as also case managers to closely monitor itong gaya nga ni Rose at yung iba pang mga beneficiary ng pag-abot program para ma-ensure natin na na-maximize nila yung ating assistance na binigay, yung livelihood resources para ma-sustain yung kanilang development. No? So talagang yung monitoring is a very important part ng pag-abot program, not just pag-abot but all the programs ng ating Department of Social Welfare and Development. And lahat ng mga beneficiaryo ay talagang closely monitored by our respective case managers.
Mhm. May mga nagsasabi tuloy, ASEC, na hindi na raw sila magtatrabaho, titira na lang daw sa kanal or sa lansangan para makatanggap ng pera. Medyo may mga ganun po ano at namimiloso po. Pero ano ho ang thoughts nyo and yung mensahe na gustong iklaro po ng DSWD regarding this program na pag-abot program? Yes, Cheryl, no? So, the DSWD po, ang mandato natin ay tumulong o bigay ng assistance sa ating mga kababayang mahirap, vulnerable, nasa laylayan, at yung mga disadvantaged members ng ating lipunan. So, tayo po, we remain committed dito sa mandato natin na to, sa ating ahensya, no? So, lahat ng programs and services ng kagawaran, these are not implemented arbitrarily or randomly. No? So ito ay pinag-aralan by guidelines. And the provision of assistance, ang nagde-determine ito solely ay yung mga social workers. No? Since ito ay talagang merong science yan, di ba? Ito, pinag-aralan nila yan. So talagang napakahalaga ng role ng ating mga social workers sa pag-determine ng particular na mga intervensyon para sa ating mga kababayang tinutulungan. Para po doon maliban po kay Rose, ay balak din pong bigyan ng tulong yung partner niya ng welding machine naman po? Ito po ba ay kasama doon sa 80,000 na makukuha nilang tulong or sa ibang program naman po siya? Yan po yung isi-check natin. No? So, kasi nabanggit ni Rose na yung kanyang partner, itong si Jerome, ay marunong daw mag-welding. No? So, baka matulungan pa natin siya mabigyan ng further na training. So, dahil itong pag-abot program, this is a whole-of-nation approach. So, kapartner natin, katuwang natin yung iba-ibang government agencies like TESDA. No? So, para mabigyan pa siya ng skills training. So, para mas ma-develop niya yung kanyang potensyal dito sa pag-welding. Kung ito ay kanyang, meron na siyang basic skills. So, pwede pa natin mag-upgrade yung kanyang skill through training na ipoprovide ng ating partner agency. And baka rin, yun nga, sabi mo, baka matulungan natin once na talagang ma-determine natin na mas maganda kasi may certification sa TESDA, di ba? So, recognize or acknowledge yung kanyang skills. So, mas employable. And kung kaya din natin siyang tulungan, pagbili ng welding machine at base rin sa magiging assessment, so ito ay ating ipoprovide, no? So kung ito ay magiging resulta ng assessment ng ating social work. Doon po sa mga nangangailangan, hindi lamang naman pag-abot program at hindi lamang para sa mga taong naninirahan sa lansangan ang mga programa po ng DSWD. Mayroon pa pong ibang pwede, yung mga hindi qualified dito sa pag-abot program, or sige, bago natin iwan tong pag-abot program, sa mga kababayan po natin na may nakikita po kayo na nakatira sa lansangan, mga pamilya. Paano po ba kung gusto po nilang matulungan through DSWD, ano po ba ang pwedeng gawin? Yes, Ms. Cheryl, no? So itong pag-abot program, meron tayong teams of social workers na umiikot sa mga lansangan, lalo na dito sa Maynilaan, no? Para ma-rescue yung ating mga kababayang nakatira sa kalsada, sa mga streets, para maiwas natin sila dun sa panganib na kanilang kinakaharap sa paninirahan sa lansangan. No? So, pwede kayong tumulong sa pamamagitan ng pag-report sa amin through our offices sa iba't ibang tanggapan ng DSWD, through social media, through email. So, all communication lines are open, lalo na para sa ating offline pag-abot team. We're very ready to assist and to help dun sa mga and to respond dun sa mga tatanggap nating report mula sa ating mga kababayan kapag meron silang nakikita sa kanilang mga neighborhood na mga nakatira sa lansangan, no, na mga families in street situations. So we value the cooperation of the public para mas maging efficient yung deliver natin ng services dito sa ating pag-abot program. So may mga number po ba or paano po kaya, kunwari, meron sa lugar nila na gusto nilang mapuntahan ng DSWD? Yes, particularly for this one, so you may contact our central office
through inquiry@dswd.gov.ph. And meron din tayong atin through landline. So it's 8931-8101-207. So ito yung mga numbers and email address na Opo. pwede nilang padalhan ng mga queries o report para ma-action na natin, no, itong mabigyan ng tulong itong ating mga kababayang nakatira sa lansangan. Ano po ulit yung number, ASEC? It's 8931-8101 hanggang 07 po yan, yung dulo. Aha. Wala po tayong mobile. Baka mas madali kasi Meron din i-text. tayong mobile. Yes, pwede rin tayo through text since madali ito, through our cellphone. So for our Globe hotlines, it's 0917-110-5686. And for 5686? Smart, yes, Ms. Cheryl. Apa. So for Smart naman, 0919-911-6200. Ayan, ipopost na lamang po namin sa aming screen para po doon sa mga gustong may gusto silang mga matulungan ng DSWD. But then again, sabi ko nga, ay hindi lamang po pag-abot program ang mayroon sa DSWD. Pasadahan lang po natin ng mabilis. Kagaya po yung 4Ps, tuloy-tuloy naman po yan, di po ba? Yes, Cheryl, tuloy-tuloy ang ating pag-implement ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. So ito yung flagship program ng ating pamahalaan on poverty reduction. No? So ito ay, ang particular ito, namumuhunan tayo sa education and health ng ating mga monitored children dito sa Pantawid Pamilya Pilipino Program, ages 0 to 18. No? So nakatanggap sila ng cash grants for health and education, no? So dapat nag-aaral yung mga bata and then nasa age 0 to 18, so and pumapasok sa paaralan para matanggap nila yung grant, and also dinadala nila sa mga health centers for check-up. May monthly check-up yan, and dapat nag-attend yung mga parents ng family development session. So napaka-importante nito dahil marami tayong modules na makakatulong sa kanila, pwedeng financial literacy, on the rights of the children. So iba't iba yung topic sa family development session. And very unique itong family development session. Dito lang sa Philippines meron yan. Sa ibang conditional cash transfer program gaya ng Pantawid as in other countries, wala ito. No? So ito, ang family development session ay tumutulong sa values formation ng ating mga parents na member ng 4P. So ngayon, we have almost 4 million households ang coverage, active households, ang coverage ng ating programa. And next year nga, meron tayong nakaambang exit, mandatory exit ng Pantawid Pamilya Pilipino Program because as provided by RA 11310, ay dapat 7 years lang yung maximum stay ng mga 4Ps beneficiaries sa program. So first time ito mangyayari na mag-exit after 7 years yung ating mga 4Ps beneficiaries. So ngayon tinututukan natin kung ano ba yung magiging intervention para hindi sila mag-slide back to poverty. No? So para hindi masayang yung investment ng ating pamahalaan dito sa mga 4Ps households na ito at para masuportahan din sila, lalo na yung mga anak nila na supposed to be pag-graduate na ng senior high school pero mag-exit na sila. So sana mapag-graduate pa rin natin sila para makapag-continue sila sa college. No? So tinitingnan natin kung ano ba yung mga proper intervention na nararapat para dito sa mga exiting 4-piece households. Gaano po karami yung inaasahan natin, ASEC, na mag-graduate? So sa paglabas nila, may bago tayong mga pamilyang matutulungan din, makakapasok sa programa. Yes, Sherry, tama ka dyan. No? So malaki yung numero na ating pinag-uusapan dito sa mag-exit. So it's 1.8 million households, di ba? Oh, so, almost half. Malaki ang numero nito. Oo. Yes, oo. Or if you will, kung mga miyembro nito ay nasa average of 5 members per household. So ito, mga 11 million individual ang ating pinag-uusapan. No? So malaking issue ito. So it's a big problem that we will be addressing para hindi man masayang investment ng ating pamahalaan at hindi bumalik
doon sa kanilang sitwasyon before itong ating mga kababayang ito na 4%. Mhm. Okay, maliban po sa 4Ps, of course, nandyan yung AIX. Yes, oo. So ito, kilala ito, yung 4Ps and AIX na programa ng ating ahensya. So yung AIX or yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. So ito ay isang regular na programa ng DSWD na nagbibigay ng assistance para doon sa ating mga kababayang may hinaharap na krisis sa kanilang pamilya. No? Merong nagsakit, so kailangan ng tulong medikal. Merong kailangang makabalik sa probinsya, so kailangan ng transportation assistance. Merong namatay, so kailangan ng tulong pampalibing o yung burial assistance. So meron din provision ng yung cash relief gaya ng ating nabanggit kanina. So para doon naman sa ating mga kababayang persons with disabilities, nagbibigay din tayo ng assistive devices gaya ng wheelchairs. So ito ay para sa ating mga kababayang may hinaharap na krisis sa pamilya. No? So biglaan, so itong AIX, of all the programs of the DSWD, ito yung hindi kailangan poor ka para mabigyan ka ng assistance. No? Kasi naman, tayo, kunyari may trabaho ka nga, may nagkasakit, malaki yung medical bill, or dapat yung treatment niya regular for dialysis, for chemo, so malaki yung magiging gastusan. So kailangan nating bigyan ng assistance para ma-cover yung treatment, yung burial. So ito ay ating pinoprovide through AIX or yung Assistance to Individuals in Crisis Situation. ASEC, are you there? Are you back? Yes, Ayun, Cheryl. Yes. ayan po. Asek, dito na po ako, bigyang daan ko na po yung mga gustong idulog ng ating mga kababayan. Si Darwin Rosel, sabi niya gusto niya pong humingi ng tulong sa DSWD kasi po wala na pong kinikita ang kanyang nanay. Mananahi daw siya. So saan pong program pwede kaya? Yes, maaari po siyang magsadya sa tanggapan ng DSWD, maging sa ating mga satellite offices, sa ating mga crisis intervention unit para makakuha siya at maka-avail ng assistance to individuals in crisis situation through AIC. So, depende na doon sa magiging assessment ng social worker at yung nire-request niya na particular assistance at kung maibibigay natin ito through AIC. Ayun po. Si Marites Insha, sabi niya, isa siyang PWD. Pero gusto pa rin niyang maging productive, yung stable na hanap buhay din. So, maaari din po ba ang ating mga PWD sa AIX? Yes, Ms. Cheryl, no? So meron din tayo sa AIX for ating mga persons with disabilities. And meron din tayo through our, meron tayo isang programa, yung Sustainable Livelihood Program. So sa SLP, nagbibigay din tayo ng livelihood assistance para dun sa ating mga kababayang nangangailangan ng kaunting puhunan para sa negosyo. So ito, pwede dito sa AIX at SLP. Si Grizalde Infante, ang sabi niya po ay gusto niya sanang pumunta sa DSWD Main kasi kailangan niya na talaga ng puhunan. Pagod na daw siya sa 5-6. Wala po akong paraan para maitawid yung pang-araw-araw namin. Di ba dinidiscourage na natin yung 5-6? Talagang walang matitira sa'yo pagkakagat ka sa 5-6 na pautang. Oo, kawawa yung ating mga kababayan. So, ngayon, dito sa DSWD, so ito part na rin nung nabanggit ko kanina, yung Sustainable Livelihood Program, base na rin sa magiging, meron kasi itong social preparation na ginagawa and validation ng ating mga social workers. So maaari silang magsadya sa DSWD to avail of this program. Si Marcelina Lampaog, gusto ko po sana ng pampuhunan para makapag-umpisa ng kahit konting negosyo. Senior na po ako at balo na at may mga maintenance na po na gamot. Isa pa po, wala kaming sariling bahay, nangungupahan lamang ng mga anak. Marami pong salamat. Ayan. Wala kasi silang mga nakalagay na lugar, Asik Basahin ko na rin yung
O yung kay Alboy Jade Santos, 8 buwan na akong hindi nakakakuha ng medical assistance para sa 3 kong karamdaman. 59 years old mula sa Makati City. Priority daw ng DSWD ngayon ang AKAP, AIX at TUPAD. Mga may kaya sa buhay at may mga hanap buhay ang nabibigyan daw. Ito po, taga Makati, So, ASEC. mhm. Opo. So itong AIX at AKAP, no? So ito ay DSWD programs. So just paglilinaw lang po, ang tupad po ay it's with another agency sa Dole, ating Dole. o Opo. yung Department of Labor and Employment. So yung AIX and AKAP, ito po ay mga social safety net na programa ng DSWD, no? So dun sa kay nanay na kanina na kailangan ng maintenance medicine, so pwede niya itong ilapit sa AIX, no? So, pwede niya ilapit basta meron siya ng mga karampatang dokumento, yung reseta from the doctor, meron siyang medical certificate. So, maaari niya itong ihingi ng assistance through the AIC. So, ito, ang AIC, pwede siya mag-avail nito every 3 months for the maintenance medicines kung talagang wala siyang pambili, no? And yung AKAP naman, kasi sinabi ko yung AIC kanina, it's hindi kailangan poor ka, basta in crisis ka, makaka-avail ka, no? Itong AKAP, this is for below minimum wage earner. So, mas targeted yung clients ng AKAP, no? So, intended talaga siya as an inflationary measure para dun sa ating mga kababayang nag-earn below the minimum wage para panglaban na rin sa inflation and makatulong sa kanila dun sa mga talagang mga immediate needs na kanilang kinakailangan. Si Catherine Batalyon, sabi niya, ang katulad po sa amin na 3 taon sa Negros Occidental, wala po kaming bahay hanggang ngayon, nakatira lang po kami ngayon sa church at 4-piece din po kami. Pero hanggang sa pag-aaral lang itong natatanggap namin. Pwede po ba kaming makasali sa ABOT program kahit na 4-piece beneficiary kami? Kahit para lang magkaroon ng puhunan sa pagtitinda? Pwede po ba yun Sige, na opo. maka-avail ng, kunwari isang pamilya, ayun nga po sa 4-piece, pero gusto rin naman magnegosyo, na makaka-avail din sila pa sa iba pang programa ng DSWD? Yun, Miss Cheryl, no? So, sa 4-piece kasi, ang tinitingnan natin dito yung mga beneficiary, dapat sila ay nandun sa talaan ng makikita, so yung listahanan. So, ito yung ating database ng mga poor households. So, base siguro nung ginawa yung listahanan, so maaari meron silang tinitirhan, no? So, tapos bigla silang, di natin alam kung na-displaced or kung ano ba naging sitwasyon nila. Kasi supposed to be, pag sa Pantawid, meron yan tirahan, eh. Kasi ini-enumerate yan and then ina-assess din base dun sa kanilang sitwasyon, kung meron silang tahanan. So, hindi natin alam kung ano ba naging other circumstances, kung bakit sila tumira sa simbahan, no? So, maaari siyang i-inform yung kanyang city or municipal link, yung kanyang case manager ng Pantawid, para maka-avail ng other programs and assistance since nawalan siya ng bahay, you know? And kung kailangan niya ng puhunan, so maaari niya itong ilapit dun sa city or municipal link ng 4-piece na nagmamonitor ng kanyang case, no? Ito pong si June Ray Salpura, sabi niya, hindi kami napasama sa 4-piece. Mag-isa lang ako nagtatrabaho, 2 ang anak, pero hindi kami naisama. May mga reconsideration po bang pwedeng gawin? Yes po. So, ang unang magiging qualification, like what I've said, dapat na doon sila sa listahanan o yung talaan ng mga mahihirap na household sa ating bansa, no? So, dapat na doon sila. And next is, dapat meron silang eligible children na age 0 to 18. Since ito yung minomonitor natin for the health and education grant. So, so kung wala silang eligible children, so hindi sila maaaring makasali dun sa 4-piece. Since ito yung nagpupuhunan tayo dun sa children, it's a human capital investment, no? So, talagang yun yung primary qualification for 4-piece. Siguro po, lahat po sila ay gusto talagang makahingi ng tulong. Hindi nyo po kailangan, no? Asik, hindi lahat
kailangan sa main office ng DSWD kayo sumugod. May mga satellite offices po ang DSWD. Yun pong kaninang number na ibinigay natin, yun po ba ang hotline numbers na pwede po nilang tawagan, ASEC? Yes, Miss Cheryl, no? So yung nabanggit na nung mga numero kanina, so pwede silang tumawag doon or mag-email for this particular programs and services na nabanggit natin dito sa programa, no? So, and also para dun sa pag-abot, meron siyang official Facebook or social media page, yung DSWD Pag-abot. And meron din siyang official email address, yung Pag-abot program at dswd.gov.ph. And yung Pag-abot hotline, maliban dun sa nabanggit ko kanina, meron din silang another hotline, yung 8931-9141. So ito po yung mga contact numbers and social media page for the Pag-abot program para naman doon sa ating mga kabayang nasa lansangan. So 89319141. Yun pong sa Pag-abot. Yes, Ms. Cheryl, tama po yan. Alright, okay. Marami pong salamat sa inyong oras. ASEC Marquez, thank you for joining us. Thank you, Ms. Cheryl, sa pagkakataong ito upang mapaliwanag yung ating mga latest updates at patungkol na rin sa iba't ibang programa at serbisyo ng DSWD. So makakaasa ating mga kababayan sa maagap at mapagsalingang serbisyo ng DSWD. Salamat po. Yan po si DSWD Assistant Secretary JC Marquez.